we've also been reporting that Azerbaijan says 2 people have been injured after Iranian drones and missiles fell near an international airport. It happened in the enclave of Nakhchivan. Azerbaijan has summoned the Iranian ambassador and says it reserves the right to retaliate. May bagong tensyon na namang sumiklab sa rehiyon. Ayon sa mga ulat, tinamaan ng Iran ng Azerbaijan, isang bansa na wala namang US military bases, at ilang araw lang ang nakalipas ay tinawag pa ang Iran bilang isang friendly nation. Mas nakakagulat pa rito, isa sa mga drone na ipinadala sa pag-atake ay halos tumama sa isang elementary school habang may klase pa. Kung totoo man ito, malinaw na ang sitwasyon ay lalong nagiging delikado. Habang papalapit umano ang posibilidad ng pagbagsak ng rehimen sa Iran, tila kung sino-sino na lang ang pinupuntirya ng kanilang mga pag-atake. Pero bago natin pag-usapan ng mas detalyado ang nangyari sa Azerbaijan, tingnan muna natin kung gaano nakalaki ang lumalawak na gulong ito. Sa isang panig ng laban, nandyan ang Israel at ang United States. May mga ulat din na posibleng sumali ang ilang Kurdish groups, bagamat may halo-halong impormasyon pa tungkol dito. Ayon sa mga analyst, maaring may hiwalay pang developments tungkol diyan sa mga susunod na araw. Samantala, marami na ring bansa ang direktang tinamaan o nadamay sa mga aksyon ng Iran. Kabilang dito ang Azerbaijan, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates at Turkey. Hindi lang yon. Umabot na rin ang tensyon hanggang sa ilang bansa sa Europa tulad ng France, Greece, Italy, Netherlands, Spain, United Kingdom at Cyprus. Bukod pa rito, may mga grupong kilala bilang Iranian proxies na kumikilos sa utos ng IRGC o Iranian Revolutionary Guard. Kabilang sa mga grupong ito ang Hezbollah, Palestinian Islamic Jihad at ang Popular Mobilization Forces, pati na rin ang iba pang grupo na malapit ang koordinasyon sa IRGC. Dahil dito, lalong lumawak ang saklaw ng sigalot. Sa puntong ito, tila hindi na lang mga kaaway ang tinatarget ng Iran, kundi pati na rin ang mga bansang wala namang direktang kinalaman sa presensya ng US. Isang malinaw na halimbawa nito ang nangyari kamakailan. Noong nakaraang gabi sa oras ng United States na umaga naman sa Iran, tinarget ng Iran ang Nakhchivan Airport. Ang Nakhchivan ay isang exclave ng Azerbaijan na matatagpuan mismo sa hangganan ng Iran. Ibig sabihin, napakalapit nito sa kanilang border. Ngunit hindi doon nagtapos ang insidente. Ayon sa mga report, may isa pang drone na bumagsak malapit sa isang elementary school sa parehong rehiyon. Sa mga audio na lumabas mula sa lugar, maririnig ang malalakas na sigawan at tila mga boses ng mga bata. Hindi pa kumpirmado kung may klase nga ba sa oras na yun. Pero base sa narinig sa background ng mga video, maraming naniniwala na posibleng may mga estudyante pa sa loob ng paaralan nang mangyari ang insidente. Sa kabutihang palad, hindi direktang tumama ang drone sa mismong gusali. Gayunpaman, bumagsak ito ng napakalapit sa school building, sapat para magdulot ng matinding takot sa mga tao sa paligid. Ngunit ang pinaka nakakagulat na bahagi ng buong pangyayari ay ito. Isang araw lamang bago ang insidenteng ito, bumisita ang Pangulo ng Azerbaijan sa Iranian Embassy upang magbigay ng pakikiramay matapos mapatay ang Iranian Supreme Leader na si Khamenei. Bukod pa rito, naglabas pa ng opisyal na pahayag ang Foreign Ministry ng Azerbaijan na nagsasabing hindi nila papayagan ng United States o Israel na gamitin ang kanilang teritoryo upang umatake sa Iran. Sa madaling salita, malinaw na ipinakita ng Azerbaijan na hindi sila kakampi ng mga bansang gustong umatake sa Iran. Sa katunayan, tinawag pa nila ang Iran bilang isang kaibigang bansa sa publiko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang naging kapalit ay isang serye ng pag-atake. Ngayon matapos ang mga pangyayaring ito, marami ang nagtatanong, bakit umatake ang Iran sa isang bansang kamakailan lang ay nagpakita ng pakikipagkaibigan sa kanila? At kung patuloy pang lalawak ang ganitong mga insidente, maaring mas lalo pang lumaki ang digmaan na kasalukuyang nagbabanta sa buong rehiyon. Ngayon kung titignan ninyo ang video na ipinapakita sa screen, mapapansin ninyo na hindi naman ganun kalaki ang naging pinsala sa airport. Mukhang minor lang ang damage. Pero ang totoo, hindi naman yun ang tunay na layunin ng Iran. Hindi nila kailangang wasakin ang airport ng tuluyan. Ang gusto nilang tamaan ay isang mas malaking target, ang global economy. At doon pumapasok kung bakit airports ang kanilang tinatarget. Para mas maintindihan ito, tingnan natin ang isang mahalagang detalye. Isipin ninyo ang mapa ng air traffic mula Europe papuntang Asia.
Nung hindi pa lumalala ang gulo sa Middle East, maraming eroplano ang dumadaan diretso sa airspace ng Iran. Pero nang magsimula ang digmaan sa rehiyon, nagbago ang sitwasyon. Halos lahat ng international flights na dati ay dumadaan sa Iran ay napilitang umiwas sa lugar. Dahil dito maraming airlines ang naghanap ng bagong ruta at ang isa sa pinakamahalagang alternatibong daanan ay Azerbaijan. May isang koridor na humigit kumulang 170 miles. Ang haba na ngayon ay ginagamit ng maraming airlines para ikonekta ang mga pasahero mula Asia papuntang Europe at mula Europe papuntang Asia. Sa madaling salita, naging backup route ang Azerbaijan para sa global aviation. At dahil doon, naging napakahalaga ng bansa sa global air economy. Kaya kung iisipin mo, malinaw kung bakit iyon ang target. Hindi nila kayang manalo sa direktang military confrontation laban sa United States. Pero kung masisira nila ang daloy ng international travel at global trade, maaring maapektuhan ang buong ekonomiya ng mundo. At kapag nangyari iyon, umaasa sila na mapipilitan ng ibang bansa na i-pressure ang United States na tumigil sa digmaan. Ito rin ang dahilan kung bakit tinarget nila ang Dubai Airport na kilala bilang isa sa pinakaabalang airport sa buong mundo. Ganito rin ang dahilan kung bakit pinuntirya ang airport ng Qatar na isa rin sa pinakamalaking aviation hubs sa planeta. At ngayon kasama na sa listahang yon ang airport ng Azerbaijan dahil ito ang naging bagong ruta ng international flights matapos magsimula ang digmaan sa Middle East. Pero ayon sa ilang analyst, maaring ito na ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng Iran. At para maintindihan kung bakit, kailangan nating balikan ang isang mahalagang mapa na napag-usapan na natin sa mga nakaraang video. Ito ang ethnicity map ng rehiyon. Kung titingnan ninyo ang hilagang silangang bahagi ng Iran, ang bahagi na nakakulay pula sa mapa, doon nakatira ang malaking populasyon ng ethnic Azeri. Ang mga taong ito ay may parehong etnikong pinagmulan sa mga mamamayan ng Azerbaijan. Pero sa loob ng Iran, sila ay itinuturing na minority population. Sa loob ng maraming taon may tension na sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa isyong ito. Matagal nang inaakusahan ng Azerbaijan ng Iran na hindi maayos ang pagtrato sa Azeri population na nakatira sa loob ng kanilang bansa. At maaaring magkaroon ito ng napakalaking epekto sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kamakailan lang, may isang mahalagang development na nangyari. Ang Azerbaijani population na nakatira sa loob ng Iran ay lumapit sa Pangulo ng Azerbaijan upang humingi ng proteksyon. Ayon sa kanila, mabilis na lumalala ang sitwasyon sa Iran at bawat araw na lumilipas tumataas ang panganib para sa kanila. Ibig sabihin maraming tao ang natatakot sa maaring mangyari. Sa parehong araw may mga ulat na ang Azerbaijani military ay inilagay sa combat alert. May mga sundalo na pinabalik mula sa kanilang bakasyon. Ang iba naman ay pinutulan o pinaikli ang kanilang leave. Ipinapakita nito na ang bansa ay handa sa posibilidad ng isang seryosong insidente. At pagkatapos lamang ng ilang oras, dumating ang inaasahang pangyayari. Umatake ang Iran, hindi nagtagal. Mabilis ding naglabas ng pahayag ang Azerbaijan. Ayon sa kanilang Ministry of Defense, agad silang naghahanda ng countermeasures bilang tugon sa pag-atake. Kasunod nito, nagbigay din ng public address ang Pangulo ng Azerbaijan sa buong bansa. Sa kanyang mensahe, malinaw ang signal. Hindi tulad ng ilang bansa sa Gulf region na nagpipigil ng reaksyon, hindi papayag ang Azerbaijan na mangyari ito ng walang kapalit. Dito nagsimulang umatras ang Iran sa kanilang posisyon. Hindi sila humingi ng tawad. Sa halip sinubukan nilang ituro sa ibang posibleng dahilan ang nangyari. Ayon sa kanilang pahayag, posibleng hindi sila ang responsable sa pag-atake. Makinig tayo sa sinabi ng Iranian Deputy Foreign Minister. Deputy Foreign Minister, we just received literally a few minutes ago the information suggesting that Nakhchivan airport of Azerbaijan was targeted in an Iranian attack. This development reached us just before we went on air. And what is the reality there? What is your information regarding what happened in Nakhchivan region of Azerbaijan? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are not targeting our neighboring countries, for this incident, I have heard about it from you. I should investigate it, what the source of information and the nature of the information is, and I can comment later on. Thank you very much, Deputy But Foreign by the Minister. way, this is not the policy of the Islamic Republic of Iran, actually to attack or to target the neighboring countries unless the
military bases of our adversaries, namely the Zionist regimes, and the United States of America are active there and are used to attack innocent people in the Islamic Republic of Iran, because we have announced it from the beginning that if there is any military bases in the region and they are used to attack Iran and the forces of the Americans are there, we will target them. So that was the policy that we have announced. Kung pakikinggan ang sinabi ng Iranian Deputy Foreign Minister, ang sinasabi niya ay hindi raw sila umaatake sa mga kalapit na bansa. Pero kung titignan ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw, halos kabaliktaran ng nakikita ng mundo. Sa katunayan, marami ng bansa sa Middle East ang tinamaan ng mga pag-atake na iniuugnay sa Iran. May ilan mang nagsasabing ginagawa nila ito dahil may US military bases sa mga bansang iyon. Pero kahit iyon ay hindi sapat na paliwanag. Halimbawa na lang ang Cyprus. Wala naman itong US bases pero napasama pa rin ito sa listahan ng mga target. Ganito rin ang sitwasyon ng Azerbaijan. Ang bansang ito ay wala ring Western military bases, lalo na ng United States. Kaya marami ang nagtataka kung bakit ito naging target. Sa puntong ito, hirap na hirap ang Iran na magbigay ng malinaw na paliwanag kung bakit sila umaatake sa napakaraming bansa. Ayon sa ilang analyst, ang totoong dahilan ay mas simple at mas nakakatakot. Ang layunin umano ng Iran ay magdulot ng mas maraming sakit at takot. Kabilang dito ang pag-atake sa mga sibilyan at pagpapalala ng pinsala sa global economy. Sa madaling salita, parang sinusubukan nilang pahirapan ang buong mundo bilang pressure tactic, isang uri ng collective punishment. Ang mensahe ay tila ganito: kung hindi sila papayagang magkaroon ng nuclear weapons, sisikapin nilang magdulot ng sapat na gulo at pinsala para mapilit ang ibang bansa na baguhin ang kanilang posisyon. Pero syempre, hindi nila ito maaaring sabihin ng direkta sa national television o sa international media. Kaya sa halip naglalabas sila ng mga paliwanag na hindi tumutugma sa mga aktwal na pangyayari sa ground. Sa kabilang banda, hindi naman agad naniwala ang Azerbaijan sa paliwanag ng Iran. Agad na naglabas ng pahayag ang mga opisyal ng bansa bilang tugon sa sinabi ng Tehran. Ayon sa opisyal na pahayag ng Azerbaijan, ayon sa Azerbaijani officials, bagamat sinasabi ng Iran na iginagalang nila ang soberanya ng kanilang mga kalapit na bansa, nakumpirma na 4 Iranian drones ang tumarget sa civilian infrastructure at isang secondary school. Inaasahan naming itigil ng Iranian Armed Forces ang kanilang pagtanggi at magbigay ng opisyal na paghingi ng tawad. Diretso at malinaw ang kanilang mensahe. Walang diplomatic hedging. Direktang pagkondena agad ang ginawa ng Azerbaijan. Pero hindi lang Azerbaijan ang bagong bansang tinamaan ng mga pag-atake. May isa pang bansa na halos hindi pa natin napag-usapan hanggang ngayon. Ito ay ang Georgia. Ayon sa mga lokal na autoridad sa Georgia, may naganap na drone attack sa loob ng kanilang teritoryo kung saan agad na kumilos ang kanilang air defense systems upang harangin ang mga lumilipad na drone. At ayon sa ilang ulat, hindi ito basta random na pag-atake. May partikular na target umano ang Iran. Ito ang Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline. Ang pipeline na ito ay nagsisimula sa Azerbaijan, dumadaan sa Georgia at nagtatapos sa Turkey bago makarating sa Mediterranean Sea. Napakahalaga ng pipeline na ito sa global energy supply. Sa katunayan, tinatayang halos 30% ng oil supply ng Israel ay dumadaan sa rutang ito. At ayon sa ilang analyst, nang umatake ang Iran sa Turkey noong nakaraang araw, posibleng target din nila ang pipeline na ito. At nang umatake naman sila sa Georgia, maaring iyon pa rin ang layunin. Kung totoo ito, malinaw ang strategy. Hindi lang nila direktang tinatarget ang Israel. Sa halip, sinusubukan nilang putulin o pahinain ang oil supply ng Israel. Isang paraan upang maramdaman ng Israel ang epekto ng digmaan, lalo na sa loob ng kanilang sariling bansa. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung hanggang saan lalawak ang sigalot na ito. Pero isang bagay ang sigurado, sa kabila ng lahat ng hakbang na ginagawa ng Iran, tila hindi pa rin gumagana ang kanilang mga taktika sa ngayon. At kung magpapatuloy ang ganitong mga aksyon, maaring mas lalo pang lumaki ang tensyon sa buong rehiyon.